At ito na nga, tuloy na natin yung usapan. Me, introvert ako. Pagturuin na lang ako, wag lang ako isali sa mga activities ng mga teachers like mag-MC. Di ko talaga kaya, talagang nai-stress ako. Na-try ko na mag-MC pero small school lang yon at private pa kasi no choice pa. At siya ang lucky winner. May ganun kasi lalo na kapag bago kang hire. Ikaw agad ang iaalay. Kasi nga, bago ka, ganun sa DepEd, tapos may mga muse-muse pa yan na tilalaban sa ibang school. Feeling ko may matay ako pag humarap sa ibang tao at madaming tao. Kaya ako humarap sa mga bata, wag lang talaga sa mga kapwa teachers ko. Feeling ko kasi maja-judge ako eh. Sana mawala na to sa pagkatao ko. Alam nyo, honestly, may pagkaganito rin ako. Before, takot akong ma-judge. Takot akong may masabi yung mga tao. Kasi ang tao hindi maalis may papansinin at papansinin. Pero ganun pa man, hindi ko pinapakita or hindi ko pinapahalata na takot ako sa sasabihin ng tao or kung ma-judge ako. Ewan ko ba, isa pa ba ito sa mga katangian natin? Ako alam ko sa sarili ko, hindi ako fake, hindi ako plastic, totoo ako. Pero, may mga bagay akong fini-filter. Hindi naman yung fini-filter na para pagandahin. Kumbaga, pinipili ko lang kung ano yung ilalabas ko. Ganon. Kasi yun nga eh, ayaw nating may masabi sa atin, especially ayaw nating makasakit ng tao. Lalong-lalo na, bago ka, ganun. Kasi nga, di ba, kapag introvert ka, lalo na pag hindi mo makilala yan, talagang mas mabilis kang maubos, mas mabilis kang madrain. Pero kapag kilala mo yung mga tao, kaklose mo sila, madaldal ka, di ba? Pero alam nyo, matatanggal po yan. Yun nga po, ang sinabi ko sa inyo, alam nyo, mag-meditate kayo, mag-relax, tas pag-pray nyo po na sa araw na ito, protektahan ka, gabayan ka, bigyan ka ng energy, ng strength, ng wisdom, paano ka makisalamuha sa tao. Kasi ako, no, may pagka-introvert ako. Pero, once na binigyan mo ako ng role, gagawin ko siya. Nahihiya ako noon sa mga tao, lalo na doon sa mga nanonood. Kaya ang mata ko, isa lang, or doon lang sa script, tapos focus lang ako kung ano yung goal ko sa araw na yon. Pero pag yung titingin ka talaga sa mata ng mga nanonood sa'yo, hindi ko kaya. Pero isipin nyo yon, nag-MC na ako, nag-storytelling na ako, yung nagsasalita din ako sa mga co-teachers, ayun, tapos unang pasok ko pa lang sa DepEd, mga 3 weeks ko pa lang, nag-pageant na ako. Tapos kailan lang, nag-muse ako. Tapos pinapanood ko nga yung video, sabi ko, ako ba yun? Ganun ba? Na, wala, pero masaya. Masaya. Pero alam nyo, yung after na nakikita nilang confident ako gumaganon-ganon, alam nyo, after the event, nakaganon na ako. Thank you po. Yung nahihiya na ako, tapos tinatawag, Cluster 1, nagaganon sila. Kasi ako yung Cluster 1, sinisigaw nila, sino yung best muse. Tapos, nahihiya na ako, wala na. Pero yun nga, dapat mapaglabanan po natin to, teachers. Kaya natin to. Tapos may continuation pa nga si Miss E. Sabi niya, takot ako ma-judge talaga, nag-overthink agad ako. Ayan, so tanggalin natin yan kasi nakakadagdag yan ng anxiety or ng stress sa atin. Alam nyo po, ito lang masasabi ko, ang tao meron at merong masasabi. Mabait ka man, sa hindi, maganda man, o masama yung gagawin mo, meron at meron silang masasabi. Pero ito ang tandaan nyo po, syempre gawin mo na yung mabuti ka. Alam niyo, sa totoo lang, ako din ganyan. Tapos yun nga, sabi ni ma'am, ka-department ko, madaldal ako sa klase ko, madaldal ako. Pero kapag hindi ko kilala, nahihiya ako. Kapag nasa ibang department na daw siya, nahihiya siya makipag-usap kasi di ko pa sila nakakasama ng madala. Yes, ganyan yung introvert. Pag lalo na hindi mo pa sila gaano kakilala. Pero minsan, yung kahit nagkaroon na kayo ng acquaintance, sometimes nahihiya pa rin ako. Kaya ako, pag naglalakad ako, lagi lang ako nakayuko. Ganun. Nakayuko ako tapos, hello po. Ganun. Kaya nga ang tawag nila sa akin hapon. Tapos ayun sabi ni ma'am, feeling ko talaga introvert teacher, minsan nga nagpapanggap pa ako na okay lang sa akin, oo lang ako ng oo kasi ayaw kong may masabi sila sa akin. Ganon ang napapansin ko sa sarili ko. Pero ito yung tandaan nyo, wag tayong maging people pleaser. Ako unti-unti natututo ko. Pag ayaw ko, ayaw ko. Pag hindi ko kaya, hindi ko kaya. Pag sabi kong pangit to. Unti-unti nagpapasalamat ako kasi nakakalaya na ako. Kasi depende sa tao. May mga tao tayong nakakasalamuha na kaya nating sabihin agad ng hindi, ayoko, pero may mga depende, lalo na kung bago pa lang natin yan nakakasalamuha.
Kasi aaralin muna talaga natin yan, kikilalanin muna natin, o obserbahan muna natin paano natin ilalabas yung ugali. Hindi naman pwedeng sabing lumabas na yung tunay niyang kulay. Hindi naman ganon. Depende sa tao. Pero alam nyo, may pagkaganito ako, yung kahit hindi ka na okay, pero papakita mo okay ka. Ito nga yung sabi ko sa inyo, alam nyo yung talagang ito, yung migraine ko, yung lalo na pag kulang ka sa tulog, ayan, puyat, tapos yung eyes ko, hindi ako nagsasalamin. May time na sobrang sakit na talaga ng ulo ko, ipapakita ko na yung nag-i-smile ka pa rin, nakikipag-usap ka pa rin, nakikinig ka pa rin, kahit masama na yung pakiramdam mo, ganun ako. Parang papakita mo pa rin okay ka. O, di ba? Saan na papunta yung usapan natin? Tapos ito pa, sabi ni ma'am, yung pati MC na yan, ayoko talaga. Kung yung iba maingay, habang ako, simpleng pangiti-ngiti lang sa sulok. Ako may time, madaldal talaga ako. Lalo na kung one-on-one. Pag isa lang, dalawa lang kausap ko. Pero pag nakikita kong marami na, tagatawa na lang ako. Kaya nga, hindi naman kasi ako talaga seryoso. May pagkaseryoso ako. Aminado ako. May pagkaseryoso ko. Pero, syempre habang tumatagal, gusto mo rin yung buhay mo maging light, maging masaya, 'di ba? So, gusto ko rin naman masaya, pero kapag nakikita ko na talagang marami, ewan ko ba, gumaganyan na ako. May time pa neto, may event sa school namin, no? Hindi sa school namin siya nangyari. Christmas party namin yon. Tapos, alam mo yun, kahit mga kilala mo na sila, alam nyo, grabe, yung parang kukunin na ako ng lupa na hindi ko na alam paano yung gagawin ko sa kilos ko. Nahihiya ako, ganun. Yung time na nag-Cinderella ako, hindi ko alam kasi sabi ko, bakit ganito yung ko? Gusto ko naman magkaroon ng memories, masaya kasama yung mga co-teachers ko, pero bakit nahihiya ako? Kaya sabi ko, introvert talaga ako. Kasi hindi ko alam, yung bang di ako makatingin sa mata ng tao, nahihiya ako. So, 'di ba? Saan papunta talaga yung usapan na ito? Kasi kahit ako mismo, tatanungin ko sa sarili ko, pero gusto ko magbigay ng advice. Kaya ang ginawa ko noon, babawi tayo. Kapag nakita mo sila, hello po, kamusta po kayo? Ganon. Talaga mahiyain eh. May time na nahihiya talaga. And let's pray na mahil to unti-unti. Kung ano man tayo, saan natin nakukuha yung energy natin, it's okay. Accept it, admit it. Pero ang pinakamalaga, always choose to be kind. Matuto pa rin tayo makipagkapwa-tao at makisalamuha. Ang buhay, maikli lang. Mas masarap pa rin kapag alam mo na marami ring taong nagmamahal sa'yo. Pero sabi ko nga, hindi naman porket marami yan, no? Hindi tayo sigurado kung totoo ba lahat. Kaya ako, ang totoo, more on, kahit konti lang ang kaibigan ko, aminado ako, kaya kong kaibiganin lahat kaya kong pansinin lahat. Pero kapag i-open mo talaga yung life mo, pili. Pero, dati yon. Kasi alam nyo, natatandaan ko noon, sabi ni Pastora doon sa kung saan ako nag-church dati, kapag na kay Jesus Christ ka na, pag tinanggap mo na si Jesus Christ sa buhay mo, hindi mo na kailangan isekreto pa yung buhay mo. Kasi it's living testimony. Kasi through your stories, mapapakita mo paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. So yun, walang masamang maging introvert tayo, nahihiya tayo, mas gusto nating mapag-isa. Pero unti-unti, kasi depende yan what if, di ba? Hindi ko naman alam kung yung pagiging introvert mo ba, masaya ka ba dyan? Comfortable ka na ba dyan? Or may dark? I mean, medyo madilim. Kung medyo madilim man, hindi ka masaya, nararamdaman mo, it's time buksan mo yung bintana para makakita ka ng liwanag. Bigyan mo ng chance yung mga bagong taong nakakasalamuha mo. Kasi tandaan mo, hindi naman lahat ng mga taong nakasalamuha mo noon, parehas nila ngayon. Pero wag pa ring aalasin yung pagiging maingat natin. You know what I mean. At yun lamang po. Thank you po.